Hello, what's up? This is Cotman. I'm back again for another detalyadong review. Full review na po tayo ng ITEL P55. So, yes, ito na po tayo. Gumagana po yung gyro niya. Actually, na-test ko. Pero medyo delay ng bahagya. So, yeah. Mamaya papakita ko sa inyo siguro full review. O, may patikim na agad kayo. Kung interesado kayo, this is again the ITEL P55 5G version. Detalyadong review. Let's start. So, currently, bigyan ko na kayo ng idea sa price. Ang price po niya is 5,899 currently. Simula nung binili ko siya actually, nasa below 6,000 siya. So, 5,899. Nung binili ko siya actually, 5,999. Bumaba siya ng 5,899. Tapos, meron mga nagsasabi sa comment section dun sa unboxing video nito na nabili nila ng 4,748. So, I don't know, siguro mga random nagbibigay si ITEL na mga promo. So, kung gusto nyo na, na makaranas din ng promo, kung baka lang naman makachamba kayo, punta kayo sa ITEL na mismong official store sa Shopee, okay? Or iwan ko na lang ang link nito, iwan ko ang link sa video description or ipipin ko sa comment section para hindi na kayo maghanap. Ko naman sana hindi naman na hirapan pa kayo maghanap ng link, iwan ko lang sa video description or ipipin ko na sa comment section. Legit ano po yan, ITEL mismo. Okay, so yun, alam niyo na yung price. Pero ang alam ko na regular price talaga yan, totoong price nito, nakalagay kasi sa store nila is dapat nasa 699 siya, okay? 7,000 yung original na price. Pero since holiday ngayon, December, marami silang promo na inire-release, posible nyo makuha nga sa mas mababa. Like me, nakuha ko siya ng 599. Although may mas mura pa pala. Pero okay pa rin naman yun. Nakuha ko siya ng basically 6,000 pesos. Alright. So, sulit kaya? Worth it kaya sa, sabihin natin 6,000 pesos? Doon na tayo, maglaro na tayo sa 6,000 pesos. Worth it kaya sa 6,000 pesos si ITEL P55? Well, bago tayo dumiretso, sa specs muna tayo, okay? So, expectations muna. This is currently running on Android 13. ITEL OS 13 po yan. MediaTek Dimensity 6080 po ito. 5G version. Ito po yung dating Dimensity 810. So, hindi po siya Dimensity 700 ha. This is Dimensity 810. So, mas malakas po ito sa Dimensity 700. Ka-clarify ko lang, that's 6 nanometer po siya na chipset. Ang GPU nito or ang graphics nito is Mali G57 MC2 base sa kanyang, sa kanyang website. Itong variant na nabili ko is 6GB, 128GB storage. I believe siguro yung 4.7 na sinasabi nung nag-comment, ilan na rin nabasa kong ganun, is nakuha nila siguro 6GB, 64GB na storage naman. Ito kasi is 128GB, kaya siguro 599 yung akin. Bigla ko lang na-realize ngayon, okay? So yun, anyway, kung gusto nyo pang basahin, pause nyo na lang yung video, basahin nyo, and then ako, mag-move on na ako sa actual na review. Okay, so, sa itsura. Sa gilid, andito po ang ating fingerprint. Flat edge nga po pala yun, flat po yan. Pero hindi siya matalas na flat. More on, hindi siya pointed yung kanto ba, ang tinutukoy ko. Hindi pointed yung kanto niya, medyo slightly round. So, hindi siya ganun kasakit sa kamay. Pero mas maganda, lagyan nyo na lang din ng jelly case. Ang kasama nitong jelly case, kung hindi nyo napanood yung unboxing is, actually yung manipis lang, walang harang sa gilid. Ang hinaharangan nilang yung taas at kanto sa taas. So, basically, hindi rin friendly pa rin. Kahit mag jelly case kayo, parang protection lang yun dito sa likod at saka sa camera. Okay? Yun po ang jelly case niya. Pakita ko na lang siguro yan. Galing po sa unboxing yan ng video. And of course, andito po yung fingerprint. Yes, fingerprint, power button, and the volume rocker. Sa fingerprint po, pakita ko na lang sa inyo mabilis. Actually, napaka-reliable po ng fingerprint niya. Mabilis mag-react. Kita nyo naman, mabilis. So, isa sa pinakamabilis na fingerprint na na-try ko, actually, na nasa budget smartphone usually kasi medyo may konting delay na a few milliseconds. But this one, ang bilis, bibo, active, nice. So maganda po ang nito na sa fingerprint niya sa side mounted. Alright, ngayon dito naman sa taas, continue tayo, wala po nakalagay, zero, nada, flat. And then sa kaliwa is nandito po yung SIM tray po niya. Kung maalala nyo, ang SIM tray po nito is dual SIM sa kabilang side, micro SD card slot sa kabilang side. Okay, so pwede po kayo maglagay dito ng micro SD card slot kung meron kayong micro SD card na gusto ilagay dito, kung hindi sapat sa inyo ang 128GB na storage, or kung mabili nyo is yung 64GB na storage. Okay, yung storage nga po pala nito, yung internal storage naman nito, kung di ko rin nabanggit, is UFS 2.2 I believe, kasi actually naka-unspecify for some reason, hindi ko alam bakit naka-unspecify yung kung anong version ng storage niya. Pinagdudahan ko nga siya, akala ko is eMMC, pero good thing, chinay ko naman siya
siya, nakalagay naman dito is UFS daw talaga siya. So, base dito, flash. Inassume ko na lang since kinakahiya niya na ilagay sa website yung kung anong version ng UFS ito, yung siguro yung pinakamababa, yung UFS 2.2. I assume. Yun. UFS 2.2 ang kanyang internal storage. Sa baba, nandito naman po yung headphone jack. So, gumagamit pa po dyan ng wired na headset. Pwede pa po. The microphone, the USB Type-C 2.0, and the speaker grill. Pagdating naman sa likod, nandito po yung ating camera. Actually, nakaumbok lang siya na dalawa. Mukha lang siya may module, pero actually wala siya, flat lang to and design lang. So basically dalawang bilog lang talaga yan. Okay, so yan po itsura niya. And of course, kung hindi nyo napanood yung unboxing, maganda po yung effect ng ano niya likod niyo, parang gumagalaw na ilaw wave. And texture, tingnan nyo, ang ganda. Hindi halata ang fingerprint dito, hindi masyado, at least kung lalapitan mo, yes, ay makikita mo yun fingerprint, pero sa malayo, ano, hindi naman halata ang fingerprint dito, which is good. Pero of course, gagamitan nyo rin naman ng jelly case. So ba't ko pa nga ba dinidiscuss yung fingerprint smudge magnet ng likod na yan. Pero at least, yeah, alam nyo na. Punta tayo sa display. Kung mapapansin nyo, this is a 6.6 inch IPS LCD lang po. Pero gusto ko lang ipansinin nyo itong part na to na medyo may kakapalan. As expected naman sa kanyang price, may kakapalan yung bottom bezel. Of course, the teardrop notch sa mga siselan dyan. Napangit na pangit sa teardrop notch po. Ako hindi kasi ako napapangitan dyan. Sorry na lang po. Ang screen resolution po pala nito is 720p lang ha. At kaya po niya hanggang 90Hz. So yung mapapansin, 90Hz screen refresh rate. So, yeah, pwede nyo po siyang smoothen out. Actually, nandito naman yung settings, makikita nyo. Ang pagpipilian sa settings pagdating sa refresh rate ay kaya hanggang 90, 60, and auto switch. Just in case lang nahanapin nyo, nandun po. Wala pong certification to kung anong Corning Gorilla Glass. So, wala, zero. Hindi po nakalagay din sa kanilang website and even sa GSM Arena, wala rin. And gusto ko lang pansinin nyo rin itong part na to, wala po siyang auto brightness switch. So, lahat, the whole time, ma-manual nyo po yung pag-adjust ng brightness niya ha. Manual lang po. Wala pong auto brightness switch. Wala rito, wala rin dito, hindi ko mahanap, wala. So wala pong auto brightness switch. Sa multitouch naman, supported po niya hanggang 5 lang. Okay, pero marami na naman ng 5. Pag naglalaro kayo na 5 ang daliri ang gamit nyo, ayun, hanggang 5 lang po ang supported niya sa multitouch. Sa touch sampling rate naman, in fairness, mataas-taas ng konting-konti lang, 200 touch sampling rate, 200 Hz touch sampling rate. Okay, so ayan, makikita nyo sa screen. And tinry ko rin siya siyempre sa labas kung balak nyo gamitin ito sa tanghaling tapat. Hindi po ganun ka-visible yung screen niya. So, tansya ko lang ha, tansya lang to. Sensya na, wala kasi akong pangsukat kung ilang nits ang brightness ng isang smartphone. Pero tansya ko na sa 400, at best 500 nits lang ito. Pero tingin ko 400 nits lang talaga ang brightness na kaya ng screen nito, mababa. So, sa mga medyo malalabo ang mata, medyo struggle po kayo pag sa tanghaling tapat nyo ginamit ito, even with full brightness na nakasagad. Pero pagdating naman sa screen, kung tamang area lang na tulad nito, medyo may kadiliman or ano, nasa room lang kayo na hindi naman sobrang liwanag, actually ganda po ng screen. And of course, kahit panooran nyo, goods, yan, makikita nyo sa screen. Yan, so makakapanood po kayo dito ng YouTube. Tingin ko kaya yan. Kaya naman hanggang 1080p, pero syempre, 720p lang po ang resolution ng screen. So basically 720p lang yung quality talaga na pinapanood nyo, even with 1080p sa YouTube. And of course, ito ang pinaka nawindang ako no? Supported po niya ang Widevine Level 1. The 6,000 pesos supported ang Widevine Level 1. Yes, pwede po kayo manood sa Netflix dito ng hanggang at least 720p HD 720p sa Netflix. So Widevine Level 1 sa 6,000 pesos na smartphone. Astig! Now, lipat naman tayo sa kanyang audio. So sa audio, makapapansin nyo, single speaker lang po talaga. Ito lang yan, wala po tayong speaker sa taas, wala rito ang cheche-boreche. And tinest ko rin naman actually. Ayan, pakinggan nyo na lang po. Ang verdict ko naman dyan sa audio niya is parang hindi ganun kalakas para sa akin. Hindi ako kontento hindi sapat sa akin yung lakas niya. So para sa akin lang naman. And naninipisan ako masyado sa audio niya, even with full volume. So pagdating sa audio, I think slightly below average siya sa gusto kong naririnig na lakas. Para sa akin, slightly below average yung loudness niya. Okay?
Ngayon, sa connectivity naman, syempre, this is Dimensity 6080 5G. Meron po tayong 4G, LTE, and 5G. Meron din po itong VoLTE support. So, makikita nyo dyan sa screen, may dito SIM support, ayan. And meron din po actually voice over Wi-Fi. Voice over Wi-Fi, pakita ko lang din siguro mabilis, is, yan, meron siyang VoLTE, 4G calling, and then VoWiFi. Yan, Wi-Fi calling is VoWiFi. Alright? Sa Wi-Fi, good thing, meron po siyang actually 5 GHz and 2.4 GHz. Nakakonect siya sa 5 GHz Wi-Fi ko, and which is good. Okay? So, average naman siya. Sa 5G, ito, kakatest lang natin, no? Actually, hindi siya stable dito sa 5G sa bahay. Pero, understandable naman yun kasi talagang mahina naman ang 5G rito sa bahay. So, mostly 4G plus. 4G plus yung ma-detect dito. And, ang ending, so, kahit paano naman, kahit 4G lang, nakaka 105 Mbps naman siya. So, di ba mas maganda? Compared dun sa Vivo V29, hindi man lang naka 10 Mbps. 5. Sa mobile data yun. Mas maganda pa to sa Vivo V29 eh. Anyway, so maganda ang sagap niya kahit paano sa 4G LTE. Sa 5G, hindi ko masabi talaga na good siya or bad kasi mahina po talaga ang 5G dito sa area ko. I can't blame naman na medyo hirap siya na masagapan dito ang 5G. Ay, nakaset naman tayo sa 5G eh. So, yan o, baka sabihin nyo kasi yan. Auto, wala naman kasing 5G only, so wala tayong magagawa. Nakaset naman siya sa 5G, pero 4G plus lang talaga. 4G plus lang talaga ang nadidetect natin. So at least meron at malakas naman compared naman sa dun sa isang tinest ko na yon. Kung i-test naman natin sa Wi-Fi, kung curious din kayo sa Wi-Fi, ang Wi-Fi ko rito is kaya hanggang 600 Mbps. So basically, pag nag-test tayo sa Wi-Fi, dapat mataas din to. At least man na sana mag 100 plus siya. Usually nagkakaroon ng fluke kasi yan. Hindi talaga, hirap talaga siya sa maka 100 Mbps. Pero in fairness sa modem naman, sa mobile data, kung mobile data lang gagamitin nyo, yun, nakita nyo ang ganda ng sagap niya actually. Ayun, nag-improve. 180 Mbps at least, di ba? 180 Mbps sa 5G Wi-Fi ko. Okay? Just to give you a comparison, mabilis lang. Sa Samsung po ito. Ito ang, luma na to. This is Qualcomm Snapdragon 865. Samsung Fold 2 eh. So matagal na to. 2020 model pa to na Samsung. So yan. Kaya niya hanggang 250 Mbps. Ang nakakaranas lang dito mag 500 to 600 Mbps is yung Samsung ko lang na S23. So malaking difference, malaking gap. So ganito kalakas po ang Wi-Fi niya. Comparison lang po yun na just in case lang para ano nyo lang yung expectations nyo. Maganda naman yung 5G Wi-Fi niya and maganda rin yung 4G plus niya. Yung 5G hindi ko masabi sa inyo kung ganun kaganda kasi nga mahina po ang 5G rito sa area ko. Mahirap ipilit. Baka madismaya lang tayo. Meron po siyang FM radio kung nakikinig pa rin kayo sa FM radio. Bluetooth 5.0 po ito. Base sa test ko, sa check ko rin kanina actually. Yan, Bluetooth 5.0. Actually, naka-unspecified sa website nila. Hindi ko alam, ang daming specs hardware nito naka-unspecified kung anong version talaga sa website nila. Kung anong version ng mga kagaya kanina, yung UFS, hindi ko alam kung anong UFS version talaga. So, kinakapa na lang natin tuloy sa mga apps na available sa Play Store. So, Bluetooth 5.0. Tapos, meron tayong USB Type-C 2.0. Of course, kita nyo naman kanina, USB Type-C po yan. Kung may OTG ba siya, siyempre, check din natin para makakita nyo. May OTG ba ito? Yes, meron po siyang OTG support. So just in case lang nagtatanong kayo kung may OTG ba. Ngayon, sa GPS, syempre para sa mga tropa nating riders, meron din po tayong test doon. Sa GPS, kaya niya po hanggang 1 meter accuracy. Ang ganda. 1 meter accuracy lang. So, goods na goods po ito sa mga tropa nating mga riders at mga drivers na gumagamit po ng Google Maps and Waze. Okay na okay po. Ngayon, lipat na tayo sa battery. Sa battery na. Hanapin natin si PC Mark. Eto na si PC Mark. So ayan, makikita nyo, the 8 hours and 4 minutes, full brightness po yan and full volume with mobile data. Kaya niya hanggang 8 hours and 4 minutes. Ang ganda po na endurance niya actually. That's full brightness ha. Full brightness, full volume with mobile data. Of course, that's light use lang yan. Light use lang yan. Walang patayan pero light use. Hindi po yan nag-gaming. Pag nag-gaming kayo, walang bababayan ng 5 hours, 6 hours siguro. Just to be safe. Ito naman, sa 15 hours and 15 minutes, yan po ang test na yan is half brightness, half volume with mobile data. Light use din po yan. Okay, light use. Half brightness, half volume with mobile data. Light use, walang patayan. Nice. By the way, 5,000 mAh nga po pala ang battery nito. Kung di ko pa nasasabi, supported po niya hanggang 18 watts. Ang 18 watts po na yan, kaya niya pong i-full charge si itel P55
ng 1 hour and 50 minutes. Almost 2 hours din. 50% to 100%, 1 hour and 50 minutes po. Kaya niya. Ito si ITEL P55. So, not bad na rin. Actually, mabagal yun. Huwag na nga tayo magpaka-plastic. Mabagal yun. Pero, 18 watts na. Ang gagawin mo, dun sila siguro nag-cut corners. Dun sila, kaya mura to. Yun, medyo mabagal yung ang kanyang charging. In fairness naman may napansin ako sa kanya. Dito sa battery lab niya, meron siya actually reverse wired charging. So, pwede nyo i-charge ang ibang smartphone gamit ang smartphone na ito. Yun ay kung gusto nyo lang naman. Pero at least meron ganong feature. Meron din siya actually AI Smart Charge. Para saan to? Ito naman yung mahilig mag-charge pag matutulog na sa gabi. Bakit maganda to? Kasi i-adjust niya, i-adapt niya yung oras na titigil muna siya. Hindi niya muna iwa 100%. Hindi siya magmamadaling i-100% ang smartphone mo pag matutulog ka na. So, maganda tong i-on sa mga taong nag-aalala na may hanggang ngayon iniisip niyo pa rin yung overcharging, yung nakakasama na magdamag siya na nakasaksak lang. I-on nyo po ito kung gawain nyo po yon para at least hindi po siya nagmamadali mag 100%. Meron pa palang mga 8 hours kayo matutulog para hindi siya agad nagpo-full charge or hindi nakakasama agad sa battery. So, pwede nyo pong i-turn on itong si AI Smart Charge. Good job na meron ganitong feature sa ITEL P55. I think meron din naman yata sa ibang ITEL and Infinix. Hindi ko lang napansin. Pero good. And kung tinatanong nyo kung mayroong bypass charging, wala po. Tinest ko siya actually sa gaming. Speaking of gaming, dito na tayo sa performance mode. Sa performance mode, ang Antutu score is 405,885. So, mababa talaga siya. And kita nyo naman kasi ang kanyang GPU, 66,000 lang. So, ang baba, wala pa sa kalahati nga actually. Sa kalahati ba? So, yun, kalahati lang. So, ang mga current na kasi ngayon, mga bagong chipset ngayon na talagang pang gaming, kung mapapansin nyo, pag nag-Antutu score sila, hindi lang dapat kalahati yung result. Dapat kagaya nito, ang CPU 211,000, ang GPU 216,000. Mas mataas pa ang score ng GPU. So ito, yung graphics nito is talagang panlaban. So dito, kita natin bottleneck yung GPU. Mababa yung GPU ng Dimensity 6080. Alright? Yun yung kanyang Antutu score sa mga mahilig umasa sa Antutu score. Ito naman CPU throttling test. Ito na. Dito na tayo nagkakaanuhan na ng real talk. At last week nung nag-test tayo, 15 minutes, maganda yung pinakita niya na performance. Kita nyo naman, green and 80% stability. Ngayong week, with 60 minutes na, sinagad na natin, medyo bumagsak po ang stability niya na to 60% lang. Don't get me wrong, mataas pa rin naman ang GIPS niya, 170,000 pa rin. Mataas pa rin yung score niya ng kanyang CPU. CPU po ito, hindi po ito graphics niya. Yung CPU lang, performance, 172. Yung nga lang, nag-uumpisa na siya magpakita ng throttling issue for some reason. Pagka umakit ka na ng 60 minutes or mas matagal na heavy use. Sa heavy use lang naman ito, don't worry. Hindi naman ito nangyayari kung light user ka, pero nakaka-alarma pa rin yun. Siyempre, may mga times pa rin na kailangan mo siyang magmumultitasking ka na medyo heavy para sa CPU. Possible na maramdaman mo to na mainit talaga siya and nag-throttling. And speaking of init, punta na tayo sa mga games test. Unahin natin sa Arena Breakout. Ang default po sa Arena Breakout is balance graphics lang. Balance lang po, mababa lang kasi. Medium FPS, supported niya actually hanggang super high FPS. Pwede na i-super high. But, kapag sinuper high mo sa Breakout Arena, bababa siya sa smooth graphics lang. Works around 40 to 80 FPS yung makukuha mong mga frame rate. 40 to 48 FPS. Medyo okay na rin yung kahit paano. Nga lang, napansin ko, actually, unang 10 minutes pa lang, umakit na agad ako ng 40 degrees Celsius. And during gameplay, umakit siya ng 44 to 45 degrees Celsius. Hindi pa to heavy na laro. Nag-uumpisa pa lang ako kasi inaaral ko pa lang kasi gawa ng request nyo. Akit na agad siya ng 44 degrees Celsius. Wala pang 1 hour po yan. Yeah. Sa Wild Rift, hindi ko maalala actually, pero papakita ko lang dyan sa screen. Yan, pakita ko na. Yan. Kung hindi ko nagkakamali, kaya yata sa Wild Rift ng hanggang 90 FPS. The problem with Wild Rift, nung tinetest ko na, naglalaro na ako, all over the place siya, hindi siya nag-i-stable sa 90. Nag-drop siya ng 60 bigla-bigla during, kapag nagka-carnage na kayo, naglalaban-laban na. Pero usual na FPS niya is 70 to 80. 70-80 doon naglalaro. Pero may panakanakan drop. So, dahil siguro niya sa overheating. Kasi ang temperature na nakuha ko rito around 43 to 44 degrees Celsius. Sa Mobile Legends, ganun din. Super FPS, high graphics, pwede nyo po siyang iset na ganun. Pero ang frame rate niya maglalaro ng 60 to 80 FPS.
So all over the place din. Ang layo no, 60 to 80, all over the place siya. Actually, hindi siya stable talaga. And of course, the heating issue again, 43 to 45 degrees Celsius. Hindi magandang senyales yun sa gaming. And of course, sa mabigat-bigat tayo ng konti, sa Genshin Impact, kumataw siya actually ng 46 degrees Celsius. 45 to 46 degrees Celsius. Yun, akyat baba siya sa gano'n. Ang init na nun, actually. Lowest settings lang, of course. Tapos 30 FPS pa. Ang average na makukuha mo rito, at least naman, medyo stable siya sa 28 to 30 FPS. Pero, yung init 45 to 46 degrees Celsius. Sa Firelight naman, ang default setting is smooth graphics, medium resolution at 90 FPS. Pwede mo siyang i-set ng ganon. Kaso nga lang, yun nga, all over the place din siya. Hindi siya stable sa 90 or at least man na 80 to 90. Hindi 70 to 90 yung napapansin ko sa kanya na jump ng FPS. Hindi stable. So, yeah, although mataas yung FPS, nakaka-worry pa rin kasi umakyat yung temperature ulit ng 44 to 45 degrees Celsius. Yeah, prone siya sa overheating. This one. That's why medyo nakita natin yung yellow na sa CPU throttling test. Sadly. Definitely, this is not a gaming phone. Ako, tatanggalin ko siya. Ako mismo. Tatanggalin ko siya sa list ko ng gaming phone. Pero, the rest of the feature, okay pa rin naman siguro, no? May mga redeeming naman siya ng mga features like yung sa battery, GPS, so on and so forth, okay? Ngayon, lipat naman tayo sa camera. Sa camera, siyempre hindi tayo mawawala sa camera. Kung may mga kuha naman tayo kahit paano. So, sa selfie, actually okay naman siya nung una, no? Pero habang tumatagal, maganda mga shots dito, yan, no? Ganda pa ng kulay. Medyo, may makita nga lang na medyo may sharpening siya na nangyayari. Sa low light, okay na rin kahit paano. Actually, medyo decent siya. Magaganda na ako sa kulay niya. Buhay na buhay, actually. Although hindi naman all the time, pero most of the time buhay na buhay naman yung kuha ng ito ang ganda rito ng kanya shading dito. And ang ganda ng separation ng background. Pagdating naman dito, medyo decent. Actually, may dynamic range naman siya na may pagmamayabang lang kahit paano. At least nakuha niya yung blue. Medyo saturation lang dito kasi dito yung araw. Well, pero para sa akin, medyo okay siya. Pagdating nga lang sa medyo dark na areas, hindi na niya may drawing na maayos. And may nangyayari ng sharpening kahit pa paano. Dito, actually, maganda ang kanyang contrast, no? And yung HDR niya, nagte-take effect dito kahit pa paano. Goods. Ang gandang shots dito sa isang to. And of course, pagka kinuhanan yung mga bulaklak, halaman, kahit paano okay. Pag ganito nga lang na marami ng artifacts, mapapansin nyo, may magagandang kuha siya. Pero dun sa mga medyo alanganing areas, nagkakaroon na ng noise tsaka medyo sharpening na nangyayari. Itong stabilization naman, papakita ko na lang dyan sa inyo sa video. At mga pictures, papakita ko sa inyo ng isang slideshow na lang. Ayan. Hello, what's up? This is Scott back again for another video. So magandang camera nito, napapansin ko ito. Unang test pa lang to ang maximum niya sa front camera is 2K video resolution at 30 FPS. So nice. Tapos sumunod 1080p 30 then 720p 30. So wala siyang 60 FPS, puro 30 FPS. Pero at least meron siyang 2K at 30 FPS. So ikot tayo para medyo nakita natin yung pag-adjust niya during pagpapalit-palitan ng liwanag. Medyo okay naman. Solid kahit pa, no? And medyo grainy kasi wala po tayo masyadong ilaw. Ang ilaw lang natin is yung pintana lang. So, okay lang din in a way actually. Pero ang napapansin ko, hindi aggressive yung beautification niya. Wala siyang beautification. At least wala ako na-detect dito ng beautification. Mataba ako, hindi makinis, maitim. Tama yan. Okay? And kita yung mga balahibo ng mga aso ko. So, goods. Kamusta yung mic? So, ito naman ang kanyang 2K at 30 FPS naman, pero sa rear camera, the 50 megapixel AI camera. So, meron siyang 2K at 30 FPS dito, and higit sa lahat, meron siyang 1080p at 60 FPS. So, goods. So, akala ko wala talaga 60 FPS. At least meron dito sa likod nga lang, sa back camera. So, try natin saglit. Kamusta yung microphone? Okay lang ba? Di pa tayo muna 60 FPS. Gusto kong i-try yung smoothness ng 60 FPS. Kasi ito, 2K at 30 FPS, medyo nakita natin. Siyempre, hindi ganun ka-smooth yung movement kapag gumagalaw ang camera natin, no? So, try natin 60 FPS. So, and this is the 60 FPS. Ayan. Yan ang smooth. Yan ang katanggap-tanggap na smoothness, no? Di pa tayo, pwede tayong magpalipat-lipat ng in fairness, nakakapag-adjust agad dyan ng focus. And may face detection siya. Kahit paano, nakikita ko dito sa camera yung kanyang face detection. So, goods. Mabilis po ang kanyang adjustment. Hop. And then, hop. 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 Okay, hop. Hop.
Okay, minsan mabilis yung focus niya, minsan na di-delay na gadgets. Pero okay na, decent na yan para sa akin. This is actually better than the ano ba yung tinest ko noong nakarang araw na budget smartphone. The A70, this is much better than the Itel A70. Yeah, this is much better pagdating sa camera. Pero siyempre, of course, this is not as impressive as mid-range to flagship smartphone. Very usable lang para sa akin. Yun lang. Basta very usable. Hindi siya impressive. Very usable. At least nilagyan ko this time ng very. Yung ganda oh. Nakapag-adjust agad siya. Tingin tayo doon. And then, oh, panalo. That's 1080p at 60 fps. Ito naman ang 2K at 30 fps niya. So, wala ko nakikitang stabilization settings. So, yeah, at least expect natin medyo wonky or medyo wiggly. Nag-wiggle ng konti yung video. Yeah, 2K at 30 fps. Kamusta yung mic? So, ito ang 2K at 30 fps front camera. Of course, walang stabilization. Pero kamusta yung mic? Okay ba? Yan po ang mga kuha ng kanyang camera. By the way, yung camera, kung di ko rin nabanggit, is 50 megapixel po ang isa dito na main camera. 50 megapixel wide. Autofocus lang ang meron siya na features sa 50 megapixel na yun. Okay? Then yung pangalawang camera, basura po yan. 0.8 megapixel lang. Huwag nyo nang bilangin yun. Wala siyang bilang. Walang trabaho yun. Inutil yun na camera. May matrigger na naman kaya sa inyo dyan. And the front camera is 8 megapixel lang. 8 megapixel lang. So, expect na. Ayun, nakita nyo naman sa yung mga resulta. Decent naman. Very usable. Actually, mataas naman yun para sa akin. Kasi yung mga nakaraang Itel, usable lang. Nilalagay ko lang sila sa category na usable images and pictures and videos. But this one, iaakit ko naman siya ng konti sa very usable. Okay? Sobrang layo nun sa tinatawag kong impressive talaga at saka pang flagship. Sobrang layo. But very usable. Pasok siya. Yung terminology na yun. Very usable. And yes, kaya po niya hanggang 2K at 30 fps. At meron siyang 1080p at 60 fps. Winner. Ayan, konting tour na lang tayo bago tayo tuloy matapos. Sa special function, meron po tayo ditong social turbo. Alam ko ano to typical na to sa Infinix na mga devices, itong voice changer. Pero meron palang ganito pwede mong baguhin ang boses mo during call. Hindi ko pa natatry ito pero nakita ko lang siya actually. Which is medyo namanghala na ako ng bagya. So I am not sure kung magagamit yun talaga. And then sa memory fusion, kung gumagamit kayo na extended RAM or virtual RAM, kaya niya hanggang 6GB na i-offer sa inyo. Currently, naka 4GB. By default yan. Di ko ginagalaw yan. Actually, gusto ko nga i-offer pero hayaan mo na. And the dynamic bar, just in case na gusto nyong saksakan siya ng charger. Kita ko na lang sa inyo screen. So, mga nagtatanong naman sa ads, I don't know, for a week na gamit ko siya, wala naman ako na-encounter na biglang sumusulpot na ads. Wala naman. Siguro kasi wala akong pinakikialaman sa mga bloatware na yun. Pag tinanggal ko palalo yan, di wala na siguro. Wala akong nakikita ang ads, except nga lang dito sa part na to. Kapag nag-swipe ka pa kaliwa, dito yan. Ito medyo may mga ganito siya, mga sharp news, blah blah blah. Ito siguro tinatawag yung ads, I'm not really sure. Pero pwede niyo po kasi i-disable itong isang to. Itong mga to, pwede, alam ko pwedeng i-disable to. Ito, punta lang sa pinakataas nito. And then sharp news off. Yun lang. So, wala na siguro. Smart scenes, blah blah yan. Unsubscribe, siguro tatanggal pag tinanggal ko to, unsubscribe, mawala siguro. Oh, yun nawala na. Pwede na pala mawala eh. So yun, nawala na yung mga ganong bloatware. So pwede nyo, basta gamitin nyo lang tong gear icon na to para ma-disable bahagya. So yun. The Itel P55. Ito na po yung verdict ko. Ang daldal ko rito, no? Ito na po yung verdict ko sa Itel P55. Si Itel P55 po is good choice naman ito actually. Pero kung light user ka lang, okay? Light user, okay lang kasi prone siya sa overheating kapag nag-heavy kayo or masyadong demanding yung ginagamit yung apps or games. So, light usage, pwede. Sa mga social media user lang siguro dyan, pwede ito. But gaming, nakita nyo naman kanina, unless mag-improve ito sa software update, I'm not really sure.
I can't say, I can't promise that, pero possible naman. Kasi tingin ko naman, hindi naman to kulelat pagdating sa performance dapat si Dimensity 6080. Kasi mas maganda ang performance dapat nito versus Dimensity 700. But given na yun nga nakita kong results, I can't really promise na baka mag-improve. No, can't say that. Kung mangyayari, di mangyari, mag-improve. Pero right now, hindi siya ganun kaganda. So light users, good. Hindi maganda kasi yung thermal management niya. So yeah, thermal throttling, mararanasan nyo talaga sa smartphone na ito. For the rest of the features naman na meron siya, yung battery endurance, maganda. Goods naman siya. Pasensya na kayo, nire-real talk ko kayo ha. Kung hindi kayo sanay, sana masanay kayo. Kasi wala naman akong balak magbago eh. Maganda po. And GPS, sa mga tropa nating riders, yun nga lang, medyo tandaan nyo lang na medyo, madali siya mag-init, mag-overheat. So, pwede siya sa GPS, since maganda accuracy niya, 1 meter. And sa camera, very usable naman. At meron kayong 5G. Sensya na, hindi ko matetest yung 5G kasi talaga mahina ang 5G rito sa area ko. Wala akong magagawa sa part na yun. Pero the 4G Plus, nakita nyo naman kanina, goods. So, kung gagamitin nyo na lang siya, iset nyo na lang sa 4G, kung 4G lang din ang area nyo, maganda yung nakukuha niyang signal. Not bad, diba? And the screen. And meron siyang wideband level 1. Worth it ba to? Itel P55 5G? Siguro kung light user ka lang. Yeah, very worth it ito. Gusto mo lang na mabilis na internet. Sige, sulit ito. Pero kung balak mong gamitin ito sa gaming, video editing, or magre-record ka ng video, wag to, siguro hindi ko kaya i-recommend to sa inyo ng ganun. Pero given na maganda kasi yung price tag niya, 6,000 pesos, nakakapanghinayang din eh. So, I think okay siya with the right person. Basta iset nyo lang yung expectations nyo na hanggang dito lang kaya niyang gawin. Sa tamang tao, sulit ito. But sa dami ngayon ng mga artist sa social media, at dami nang naghahanap ng mas mataas na performance, and ngayon nakita nyo yung throttling issue. Kaya siya mura kasi maraming tinipid dyan na materials or na pyesa. Yun yung point doon. Yeah, kaya mura. So yun, Itel P55. Ikaw boss, sa tingin mo, sulit ba to? Kasi syempre magkakaiba tayo ng ng pangangailangan sa buhay, magkakaiba tayo ng lifestyle. Baka sa'yo, swak ito. Yung mga feature na magaganda sa kanya, swak pala sa'yo. Sabihin nyo na lang sa comment section, usap tayo doon. Swak ba sa'yo ito boss? Sulit ba sa'yo ito? So hanggang doon na lang. I hope nagustuhan nyo kahit paano yung ganitong style ng review. Mahaba of course, pero dinidetali ko kasi sa inyo isa-isa hanggat kaya ko maalala yung pwede nating i-discuss at pwede ko i-reveal sa inyo na kaya lang gawin ng smartphone na to. So kung tingin nyo kung worth it naman, consider subscribing, liking, and sharing sa channel na to. Hanggang doon na lang. This again is Itel P55. I'll talk to you again soon.